hindi ganun yung pagkaka-explica sa'yo, Lorenzo, pakita mo, padala mo sa amin yung kontrata. Tingnan natin. Sagot tayo uli ng mga tanong galing sa ating mga kaibigan. Ito ay tanong galing sa ating Facebook page. Oh, wow. Shout out sa mga followers namin sa Facebook. Salamat. Invite lang kayo ng invite. Tanong lang kayo ng tanong para meron din kaming sasagutin. Ang tanong natin ay galing kay Lorenzo. Hi, Lorenzo. Ang tanong ni Lorenzo ay may kinalaman sa training bond. Okay. Ang tanong niya, ground ba for insubordination kapag tumangging pumirma sa training bond ng employer? Paano kung hindi ka pumirma sa training bond dahil sa tingin mo ay hindi patas na mapasailalim ka sa isang bond kung saan employer mo naman ang may gusto na mag-training ka para humawak ng ibang posisyon sa kumpanya maliban sa hawak mong posisyon sa kasalukuyan? Pwede ka ba nila i-terminate dahil sa pagtangging pumirma at mag-training? Yung training bond, ginagawa yan at allowed yan para hindi gamiting parang platform para makakuha ng libreng training sa kumpanya tapos biglang umalis ka, lumipat ka doon sa kalabang kumpanya. Training bond para malaman, masigurado nung kumpanya mo na pag train ka dito sa ganito, magsistay ka dyan, magtatrabaho ka para sa kumpanya mo for a certain period of time. So yan ang hanapin mo, yung gaano ba katagal yung period of time na dapat nandiyan ka sa kumpanya bago mapaso yung training bond na yan. Para yan, hindi naman lugi ang kumpanya na pinag-aral ka, training ka, hindi ka nagtatrabaho, binabayaran ka, kasi gusto nila magawa mo tong trabaho na to. Na ikaw uunlad mo rin, magiging mas marami kang alam sa trabaho mo pag lumipat ka sa ibang kumpanya. So, kumbaga, mas gwapo ka para sa ibang kumpanya ngayon na meron kang training na ganyan. So, ano sa isipin ng kumpanya? Baka lumipat to kailangan natin, meron tayong insurance na hindi siya bigla na lang magbabago isip. Pupunta na doon sa ibang kumpanya. May anong training bond. Parang yan nag-upa ka ng bahay. Kung binaboy mo yung bahay mo, may paghuhugutan yung pinagrentahan mo ng bahay ng paayos doon sa siniram. Tulad ng kumpanya, pinag-aral ka paano kung bigla kang umalis? At least, sigurado silang bayad mo sila doon sa training na binigay nila sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo, nakadepende ngayon yan sa kumpanya kasi dalawa yan Kung ayaw mong mag-improve, na kailangan ng kumpanya na mag-improve ka, baka makahanap sila ng rason, hindi lang insubordination, pwede siguro performance. I don't know. Tingnan natin pagka nandiyan na yung kaso. Pero ang point is, yung training na yan, usually, may kinalaman yan sa pangangailangan ng kumpanya na alam mo. Kung hindi mo alam, para sa kumpanya, para saan ka pa? So, baka hindi man insubordination. Although, syempre, magiging negative ka doon. Dahil yung iba, alam yung hindi mo alam, nandun ka. Baka ikaw yung unang hindi ma-promote or at worst, ma-retrench. Insubordination, di yan necessary, lalo na pag regular ka. Insubordination kasi, pipilitin ka na magbayad ng training bond. Hindi naman pwede yun. Meron kang trabaho ngayon na yan yung sweldo mo. Hindi pwede yun na galawin nila. Meron sa labor code na hindi pwedeng i-determine na kung saan mapupunta yung sweldo mo. Kung ayaw mo ng training, iwag. Yun lang. Baka mabagalan ka pag-promote dahil di mo alam yung kailangan mong alam. Yun lang, para kumpleto yung dalawang side, yung sa kumpanya at saka yung sa side mo. Maaring ayaw mong magpa-training, hindi ka pwedeng pilit. Hindi insubordination ang hindi magpa-train. Yun lang. Baka ikaw yung unang ma-retrench kasi hindi kailangan yung serbisyo. Ang training bond ba ay parang deposit? Parang deposit, sakto. Training bond ay parang deposit para siguraduhin na hindi ka aalis ng kumpanya after netong training na to na pinagkagastosan ng kumpanya mo. Dahil para siyang deposit, maaari mong makuha ulit. Oo, makuha ulit ang training bond mo after certain period of time. Kung hindi ganun yung pagkaka-explica sa'yo, Lorenzo, pakita mo, padala mo sa amin yung kontrata, tingnan natin.
So, hindi pwedeng i-terminate si Lorenzo. Dapat hindi. Kailangan niyang patunayan na hindi niya kailangan yung training na yun. Na hindi crucial sa trabaho niya yung training na yun. Pag tinanggal siya, dahil hindi siya sumunod, pwede siya butas ng LRC. Magpapile siya ng illegal dismissal ngayon. Ano yung NLRC? National Labor Relations Commission. Yan yung takbuhan ng mga manggagawa na inabuso ng kanilang mga employer, kanilang bossing. Pupunta ka doon, sabihin mo na tinanggal ka. Hindi insubordination yun pagka yung order hindi kasama sa trabaho mo. Paano yung kay Lorenzo? Gusto ng kumpanya niya na mag-training siya para makahawak siya ng ibang posisyon maliban sa posisyon na hawak niya sa kasalukuyan. Ay kung ganon, hindi niya mahawakan yung posisyon na yun. Pero hindi pa rin siya pwedeng tanggalin. Ang problema ko nga dyan, kasi baka natatakot ako para sa iyo, Lorenzo. Baka hindi na kailangan yung posisyon mo. Kaya ka binibigyan ng training para gawin yung isa pang posisyon. Kung hindi na kailangan yung posisyon, baka biglang mag-retrenchment yung kumpanya mo. Sabihin nila na kailangan nila pag mag-rationalize, ayusin nila yung mga tao nila, hindi na nila kailangan tong mga tao na to. Papaalam sila sa DOLE, na-approve, tanggal ka sa trabaho. Ayoko naman mangyari yun. Kaya kung sabihin nila, kailangan nila mag-training ka, ganito, para kailangan ka pa namin, baka kailangan. Lorenzo, ingatan mo yung trabaho mo kasi ang hirap magkatrabaho ngayon, panahon ng COVID. Kung mag-training siya, hindi niya kailangan mag-alala kasi babalik naman yung bond sa kanya eh. Tama ba? Yung training bond, kasi pwede mong matanggap uli pagkatapos ng certain period. Hindi ko alam kung ganun yung sitwasyon sa kumpanya ni Lorenzo. Maaari din na yung amount na yun, mas maliit dun sa training na makukuha nila. Meaning, parang insurance na lang yung binabayaran nila. Insurance na pag umalis sila, babayaran sila ng insurance company or yung company na nag-issue ng bond na makuha ng kumpanya yung amount na pinantrain sa kanila pag hindi siya tumuloy. Yun, slightly magkaiba yan. Pero importanteng matandaan dito, isa sa mga prinsipyo ng ating labor code, dapat ang employer o yung bossing, yung ating mga boss, hindi sila pwedeng magdikta kung paano mo gagastusin yung pera mo. Ang tawag dyan, non-interference in the disposal of your salary. Kung anong pinagkasunduan mo ng sweldo mo, yun ang dapat matanggap mo. Kung sinabi ng kumpanya, required ka gumawa nito, hindi ka required. Kasi walang karapatan ang kumpanya mo makialam kung paano mo gagastusin yung pera mo. Gusto mo bang magka-training o hindi? Kung gusto mo magka-training, legal na mag-require sila ng training bond. Pero, kung hindi mo naman kailangan, sa tingin mo, hindi mo kailangan, hindi wag. Yun lang, baka lang magkaroon ng retrenchment, ganyan. Isipin mo, may management prerogative din na. Isipin nila kung paano sila magsusurvive.